Ano ang baon mo? Maligayang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Atanasio, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nagpunta si Jesus sa iba pang aplayan ng lawa ng Galilea sa may Tiberias. Sinusundan siya ng maraming tao sapagkat nasaksihan nila ang mga tandang ginagawa niya sa mga may sakit. Kaya pagkatingala ni Jesus, nakita niyang maraming tao ang pumupunta sa kanya. At sinabi niya kay Felipe, "Saan kayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga ito?" Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya, sapagkat alam niya kung ano ang gagawin nito. Sumagot sa kanya si Felipe, 200 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng tigkakaunti ang bawat isa. At sinabi naman sa kanya ng isa sa mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "May bata dito na may 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ano ito para sa pagkarami-raming tao?" Madamo sa lugar na yon, kaya sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao." Kaya nag-upuan sila, halos 5,000 katao. Kaya kumuha ng mga tinapay si Jesus at nagpasalamat at ipinabigay sa mga nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, gaano man ang gustuhin nila. Nang mabusog na sila, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga natirang piraso upang walang masayang." Kaya tinipon nila ang mga tira at 12 basket ang napuno ng mga pira-piraso mula sa 5 tinapay na cebada. Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Ito nga talagang propeta na hinihintay na dumating sa mundo. At alam ni Jesus na siguradong darating sila upang kunin siya at gawing hari. Kaya muli siyang umalis at mag-isang nagpunta sa bulubundukin. Kumusta mga kalakbay buhay? Di ba ang buhay natin ay parang isang paglalakbay? Minsan parang nauubusan tayo ng baon, ng pera, ng lakas, ng pag-asa. Pero ang kwento ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na katotohanan. Sa paglalakbay natin, si Jesus ang ating sapatos at baon. At kasama natin si San Atanasio, isang obispo na naglakbay ng may matibay na pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Isang maliit na bata ang nagbigay ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Yun ang tanging baon niya sa mahabang paglalakbay. Para bang sinasabi niya, "Lord, ito lang ang meron ako, pero ibibigay ko sa iyo." Ganito rin si San Atanasio. Nung bata pa siya, ipinaglaban niya ang katotohanan tungkol kay Kristo sa gitna ng maraming kalaban. Parang bit-bit niya lang ang kanyang maliit na baon ng pananampalataya. Pero ginamit ito ng Diyos para pagpalain ang buong simbahan. Kaya kapanalig, huwag kang matakot o mag-atubiling magbigay ng kahit kaunti ng oras, talento o simpleng panalangin. Kay Jesus, ang kaunti ay nagiging sobra. Nang tanungin ni Jesus si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay para sa mga tao?" Sumagot si Felipe, "Kahit 200 denaryong tinapay ay hindi sasapat." Parang sinabi niya, "Imposible to, Lord." Pero tandaan natin, ang Diyos ang gumagawa sa gitna ng ating kawalan. Kapag feeling mo wala ka nang maibibigay o wala ng pag-asa, tandaan mo, hindi ka naglalakbay ng mag-isa. Si Jesus ang kasama mo. Pagkatapos pakainin ng lahat, inutos ni Jesus, "Tipunin ninyo ang mga lumabis." Bakit? Para ipakitan ang biyaya ng Diyos ay hindi lang sapat, sobra-sobra pa.
Kaya sa bawat hakbang natin, may biyaya ang Diyos. Kahit mahirap ang daan, may pag-asa sa dulo kung mananatili tayong nakakapit sa Kanya. 3 praktikal na hakbang ang itinuturo ng mabuting balita. Una, maghandog ng kahit maliit. Tulad ng bata, ibigay mo ang meron ka. Ikalawa, huwag matakot sa kawalan. Si Jesus ang nagpaparami ng biyaya. At ikatlo, huwag mag-aksaya ng biyaya. Gamitin mo ang oras, talento at pagkakataon na meron ka ng may pag-asa. Sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom." Sa paglalakbay natin, siya ang ating baon, gabay at pag-asa. Gaya ni San Atanasio, lakbayin natin ang buhay ng may pananampalataya. Dahil sa Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.